Biglang kumikinang ang radar ni Guan na parang Christmas tree, na nagpapakita ng 11 hostile signals na papunta mismo sa kanyang lokasyon. Agad niyang napagtanto na ang napakalaking joint alliance ay nagkaisa upang manghuli sa kanya. Dahil alam niyang wala siyang pag-asa ng mag-isa, agad na tumakbo si Guan sa kagubatan, desperadong sinusubukang iwasan ang kanyang mga humahabol upang pigilan silang harangin ang kanyang daan patungo sa kanyang kapitan. Samantala, nag-trigger ang tracking alarm sa dulo ni Xu Jingming. Nang mapagtanto na ang desperadong alyansa ay aktibong sinusubukang alisin ang kanyang huling natitirang kasamahan sa koponan, nagalit siya at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang posisyon. Bago pa makalapit ang alyansa, biglang lumitaw si Xu Jingming sa harap ng isang hingal na si Guan. Dahil nakahinga siya nang maluwag na makita siyang hindi nasaktan, binati ni Xu Jingming si Guan, ngunit nagmakaawa ang nagpanik na si Guan na tumakas siya, iminungkahing gamitin ang kanyang speed buffs upang malampasan ang napakaraming squad ng alyansa. Gayunpaman, walang pakialam na tinanggihan ni Xu Jingming ang ideya ng pagtakbo, mahinahong idineklara na sila ay tatayo sa kanilang pwesto at maghihintay sa kaaway doon mismo. Nagulat si Guan sa kanyang kumpiyansa, mabilis na napagtanto na ang kanyang halimaw na kapitan ay walang kahit anong intensyon na umatras at handang lumaban sa buong alyansa hanggang sa wakas. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay naabutan ng Joint Alliance ang dalawa, ngunit natagpuan lamang nila ang dalawa na nakatayong ganap na tahimik. Lubos na naguluhan si Wang Yi kung bakit hindi man lang sila sumusubok na tumakas. Kinuya ni Han Shan at Wang Qi ang kanilang katigasan ng ulo, tumatawa na ang dalawa ay nagbibigay lamang ng libreng patay dahil sa isang hanggal na pagnanais na maghayganti habang inililigtas sila sa abala ng mahabang paghahanap. Bumalik sa stadium, ang mga manunood na nanonood ng broadcast ay nagulat. Tinawag ang Thunder Emperor na hindi kapani-pani walang pabigla-bigla dahil itinapon niya ang kanyang madaling lead para lang makipaglaban sa isang napakalaking hindi kinakailangang laban. Habang tuluyan ng napalibutan ng Joint Alliance ang dalawa, kinutya ni Wang Qi si Xu Jingming sa pagiging hanggal na manatili sa halip na tumakas. Ngunit ngumiti lamang si Xu Jingming, tinanong kung bakit naman siya kailangang tumakas mula sa isang kaawa-awang grupo tulad nila. Inis sa kanyang napakalaking yabang, binalaan siya ni Wang Qi na pagsisisihan niya ang mga salitang iyon kapag walang awang siyang inalis ng kanilang grupo. Upang selyuhan ang kanilang tagumpay, agad na inaktibo ni Han Shan ang kanyang ultimate damage sharing technique, mayabang na sinabi kay Xu Jingming na ang kanilang pinagsamang depensa ay dahan-daang mag-aalis ng kanyang buhay hanggang sa mapilitan siyang sumuko. Tumawa sa konsepto ng pagsuko, nagpasya si Xu Jingming na oras na upang ipakita sa kanila ang tunay na paghihirap, pinalaya ang kanyang bagong upgrade na Duty at Divine Lightning. Ang pressure ng gintong pagsabog ng kidlat ay tuluyang nagpabalik sa alyansa, na nag-iwan sa takot na si Wang Qi na mapagtanto na si Xu Jingming ay nakapag-breakthrough na sa Tier 4. Bumalik sa stadium, nakikita ng mga manunood ang napakalaking lightning storm sa screen, ngunit tuluyang naiwan sa dilim. Desperadong hinihiling na ipalabas ng host ang audio upang malaman kung bakit ang alyansa ay mukhang takot na takot. Sinusubukang kontrolin ng magulong karamihan, mabilis na nakipag-ugnayan si Fan Lei sa Grandmaster na nagbabantay sa survival match upang makakuha ng real-time na update sa sitwasyon. Pinapanood ang karumal-dumal na labanan mula sa itaas, kinumpirma ng Wind-type Grandmaster na si Zhou Chang na ang freshman ay opisyal nang nakapag-breakthrough sa Tier 4. Ang stadium ay tuluyang sumabog sa sobrang gulat, ang mga tagahanga ay nawalan ng malay sa isang 19 na taong gulang na Tier 4 na halimaw at napagtanto na ang mandarayang alyansa ay malapit ng mabrutal na patayin. Si Principal Shapeng ay pinagpapawisan at isinusumpa ang kanyang kapalaran. Napagtanto na ang kanyang napakalaking taya ay wala ng saysay, habang ang proud na si Lin Guang ay nakangiti, alam na ang kanyang star student ay laging naghahatid ng mga himala. Buong pusong inialok ni Guan na suportahan ang kanyang kapitan ng mga fresh buffs, ngunit sinabi ni Xu Jingming sa kanyang senior sister na umupo na lang at magpahinga, tinitiyak sa kanya na nasa ilalim niya ang lahat. Nagsimula siyang mag-ipon ng napakalaking surge ng gintong enerhiya, handang harapin ang buong alyansa ng mag-isa. Ang sobrang pressure ng kanyang aura ay nagpawis kina Zhu Tei at Wang Yi, at napagtanto ni Wang Qi na ang dapat na Tier 4 na freshman na ito ay pakiramdam ay mas malakas pa kaysa sa isang Tier 5 master.
Walang natitirang choice kundi lumaban para sa kanilang buhay, naghanda sila para sa isang desperadong paninindigan. Inutusan ni Wang Chi ang lahat ng kanilang ranged elementalists na ihanda ang kanilang ultimate atake at ipakawala ang kanilang absolute maximum damage ng sabay-sabay. Isang napakalaking barrage ng elemental spells ang bumuhos kay Xu Jingming, ngunit mahinahon siyang nakatayo, walang kahirap-hirap na sinisingaw ang paparating na mga atake gamit ang kanyang hilaw na gintong kidlat. Si Wang Yi ay tuluyang naparalisa sa takot, hindi maintindihan kung paanong ang kanilang ultimate synchronized strike ay walang kahirap-hirap na hinarang, at walang oras na nasayang, agad na nag-charge si Xu Jingming ng kanyang legendary Thunder God Finger, tinawag ang isang apocalyptic pillar ng gintong kidlat mula sa langit. Natakot sa sobrang bilis ng pagcast ng kanyang Tier 4 powers, inutusan ni Wang Yi ang kanyang natitirang mga kasamahan na maghanda sa epekto at desperadong ipagtanggol ang kanilang mga posisyon. Ngunit ang kanilang mga pagsisikap ay walang kabuluhan dahil ang napakalaking lightning atake ay nag-trigger ng isang nakasisilaw na pagsabog na tuluyang kumonsumo sa battlefield, na iniwan ng dating mayayabang na alyansa na nakadapa sa duguan na damo. Nakatayo sa ibabaw ni Wang Chi, idineklara ni Xu Jingming na hindi pa ito tapos. Mapang-asar niyang sinabi na ang simpleng pag-alis sa kanila ay masyadong madali para sa kanila. Agad na binago ang kanyang sibat sa isang nakakatakot na gintong latigo ng kidlat. Nang walang kahit katiting na awa, sinimulan ni Xu Jingming na walang tigil na latiguhin ang mga walang magawang miyembro ng alyansa, iniwan sina Zhu Tei at ang iba pa na sumisigaw sa matinding sakit habang ang mataas na bolteheng mga latigo ay pumupunit sa kanila. Napagtanto ni Wang Chi na kailangan niyang sumuko agad upang iligtas ang kanyang sarili, ngunit natuklasan niyang nakakatakot na ang kanyang mga ugat ay tuluyang naparalisa, na nag-iwan sa kanya na hindi man lang makapagsalita. Binigyan si Wang Chi ng isang malisyosong ngiti, idineklara ni Xu Jingming na ito ang direktang bunga ng panghihimasok sa kanyang mga kasamahan sa koponan, nangakong maglaan ng kanyang oras habang patuloy niyang walang awang pinupunit sila ng kidlat. Nagulat si Guan sa nakakatakot na kapangyarihan ng kanyang kapitan, bumalik sa stadium, namamangha ang mga tao kung paanong ang isang level up lamang ay ginawang isang total one-sided execution ang laban habang isinasagawa ng Thunder Emperor ang kanyang mabrutal na paghihiganti.